Magandang imahe ang ipinakita ng aksyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. matapos itong maging mediator ng Thailand at Cambodia. Hindi lang ito usapin ng seguridad, kundi maging ang kaunlaran pagdating sa kalakaran sa rehiyon. Ayon yan sa isang eksperto. May report si Sheila Natividad. Ilang dekada na ang nakararaan magmula ng sumiklab ang alitan ng mga bansang Thailand at Cambodia. Ngunit matapos ang gulong nagdulot ng putukan dahil sa teritoryong pinag-aagawan, tila naging daan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para pagbuklurin ang distansya sa pagitan ng dalawang bansa. Ito ay matapos mag-organisa ang Pilipinas noong 48th ASEAN Summit sa pangunguna ng Pangulo ng isang pagpupulong para pag-usapan ang bilateral disputes. This meeting has demonstrated how our relationship in ASEAN is built on mutual respect, trust, solidarity, and understanding. I believe this was possible because of a very clear, fervent belief by both leaders that it is time for peace and no longer the time for war. Sa pananaw ng Chief Economist na si Michael Ricafort, may positibong naidulot ang pagiging intermediator ng Pilipinas sa pagitan ng dalawang bansa. Anya, bagamat obligasyon ng ASEAN Chair na maging tulay para mapag-usapan ng seguridad at hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng mga miyembrong bansa, mahalaga ang naging papel ng Pilipinas para maging tagapamagitan. This year, the Philippines is expected to fulfill that role, no? Since it's something that's revolving, something that's change every year. Next year there would be another ASEAN country that would continue and hold on with the leadership on behalf of other ASEAN countries. So, given the high growth and the large market in ASEAN, its influence, especially on economic and on other matters around the world. So this is very important. This would showcase the Philippines also, no, in its role. It would highlight it's really the moment of the country to really shine, so to speak. Sa ginanap din na trilateral meeting, sinang-ayunan ng mga Prime Minister ng Thailand at Cambodia na magtalaga ng foreign ministers para sa pakikipagdialogo. Ito ay para maiwasan din ang tensyon at alang-alang na rin sa pagtatatag ng kapayapaan sa ngalan ng mga nasasakupan. Ayon pa kay Ricafort, magandang nagkakaroon ng iisang tindig ang mga lider ng ASEAN. So this is the best venue for the ASEAN leaders to come up with a common stance and the chair of ASEAN to fulfill that, to fulfill the common voice and stance of the different ASEAN countries. Because who else was going to solve that? But, it would be more effective among neighboring countries sharing similar territory and borders, no? Dagdag pa ng ekonomista, makabubuti sa mga bansang sakop ng ASEAN, partikular ang Thailand at Cambodia, na magkaroon ng kapayapaan at seguridad para maiwasan din ang maaaring fallout sa hinaharap. So it's for the best interest of everybody to have to maintain peace and security in the region, to avoid any fallout, any headache also, no, as far as protecting the respective country citizens. Samantala, bilang coordinator ng ASEAN Observer Team na nagtatala ng mga naging kasunduan sa pagitan ng mga miyembrong bansa ng rehiyon, binigyang diin ni Pangulong Marcos Jr. na nananatiling nakatutok ang Pilipinas para maging tulay sa pag-uusap ng dalawang bansa. The Philippines underscores its commitment to fulfill its obligation as coordinator of the AOT. And so as Cambodia and Thailand continue to work on the situation, the Philippines commits to continue offering its good offices to enable both countries to engage in sustained dialogue and cooperation, especially towards upholding the commitments and principles agreed upon by the two parties. May tensyon man sa pagitan ng mga bansang Thailand at Cambodia, mahalaga ang papel ng Pilipinas bilang ASEAN Chair ngayong taon, bilang tulay na rin ng makabuluhang dialogo. Hindi lamang bilang tagamasid, pero bilang aktibong tagapagtaguyod ng kapayapaan. Ito ay isang paalala na walang kapayapaang ipinagkakaloob lamang.
kundi ito ay pinag-uusapan, pinagkakasunduan at pinipiling panindigan. Sheila Natividad, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.